Pwede kong simulan ang content na ito sa isang knock-knock joke. Ngunit hindi, sapagkat ang ating content mga kaibigan ngayon ay sobrang nakakalungkot at kinakailangan ito ang isang katahimikan. Oo mga kaibigan, ang bansang Japan ay unti-unting nagiging ghost town dahil ang mga bahay ay nagiging bakante sapagkat wala na ang tumitira dito. Mas dumadami ang namamatay at kakaunti ang mga ipapanganak ng mga Japanese ngayon na nag-iwan ng 11 milyon na mga empty houses na ito ay isang dilema sa bansang Japan ngayon. Ano nga ba ang rason nito at bakit nauubos ang mga Hapon? Ito na ba ang isang parte ng dilubyo na tayo ay nasa mga huling kapanahunan na? Ating itong pag-usapan mga kaibigan. Kung ating mapapansin, noong nakaraang taong 2022, ang populasyon ng Japan ay nagdi-decrease ng mahigit 500,000 kada taon at kumukunti naman ang ipapanganak kada taon sa bansang Japan. At dito na ipanganak ang bagong problema. Dahil kung wala na ang mga tao, paano na lang ang mga bahay? Mapapansin kasi natin sa Japan, halos 11 milyon na po ang mga bakanteng mga bahay sa Japan. Kung dito sa Pilipinas ay nagsisiksikan tayo sa iisang bubong, ang Japan ay sobra-sobra dito ang kanilang bahay dahil halos mas marami pang bahay kaysa sa mga tao. Ang tanong ko sa inyo, sino sa inyo ang gustong tumira sa isang antique Japanese na bahay? Especially kung ito ay binebenta ngayon sa napakababang halaga. Ngunit ito ang catch, mayroon itong hindi magandang lote at ang bubong nito ay luma na at anytime ay pwede na mag-collapse. At ang mga bahay ay under attack ng mga malalaking mga damo. At ganun din ang bahay ay under attack ng mga anay. Kung ating pag-uusapan, ang lugar ng Japan ngayon ay napakaraming mga syudad dito ang halos empty na tinatawag nilang ghost town. At ito ang pinakabagong problema ngayon ng bansang Japan. Kung paano nila maibebenta ang mga bahay na ito kung kukunti lang naman ang mga tao. At ang pinaka-dilema pa ng Japan ay napakabilis ng progresyon na ang Japan ay magiging totally na ghost town. Gaya ng aking sinabi kanina, meron ng demographic crisis ang bansang Japan dahil may significant na pagbaba ang population ng Japan sa pang-12 na taon at sa loob ng 12 years ay hindi pa umaangat ang population ng Japan. Sinasabi ng Prime Minister na si Prime Minister Kishida, kung ito ay magpapatuloy, ang Japan ay mawawala. Sabi pa niya, if this continues, Japan will disappear. Ang bansang Japan, ito ang may pinakamababang birth rate sa buong mundo. Ngunit ito naman ang may pinakamataas na life expectancy sa mga tao dahil na rin sa kanilang lifestyle. At last year, 2 beses na mas marami ang namamatay kaysa sa naipapanganak. Kaya naman ngayon, ang Japan ay may milyon-milyon na mga bahay na bakante dahil sa statistics na isa ang naipapanganak at 2 ang namamatay. Sa huli-huling datos noong 2018, mayroong 8 milyon na bakanteng mga bahay sa lugar ng Japan. Ngunit ngayon lang, recently, 2023, ay umaabot na ito ng 11 milyon na vacant house. At ang kanilang ikinatatakot sa susunod na dekada ay halos 30% ng population ng Japan ay mawawala at 30% ng mga bahay ay magiging bakante pagkatapos ng isang dekada. At kung ating mapapansin, ang mga bahay ngayon sa Japan ay nagdi-decrease ng kanyang value dahil bumababa ang demand sa mga tirahan sa Japan at eventually ito ay magiging worthless. Kaya naman binubuksan nila ang bansang Japan ngayon sa mga foreign investors na gustong tumira sa Japan at bumili ng bahay doon. Mateo 6 verse 19 to 21. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Doon walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Tunay nga mga kaibigan, binabanggit ng banal na kasulatan na ang mga bagay dito sa lupa ay magiging walang kwenta. Kaya naman, aanhin natin ang mga magagandang mga bahay, magagandang tirahan, kung ito man ay masisira rin. Kaya nais ng ating Panginoon
na mag-impok tayo ng mga makalangit na mga bagay, lalong higit ang ating karakter, dahil ito lamang ang madadala natin pagkatapos ng buhay dito sa lupa. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, hinihiling po namin na tulungan po kami na mamuhay sa huling kapanahunan, sapagkat ang buhay namin dito sa lupa ay pansamantala lamang. Kaya ninanais po namin na ialay namin ang aming buhay sa inyo at tulungan kami mag-impok ng mga makalangit na mga bagay, hindi sa mga material dito sa lupa na kung saan ito ay panandalian lamang. Kaya naman tulungan kami, Panginoon, na ituon ang aming pansin, ang buo naming pagkatao at pag-iisip sa langit na bayan at sa presensya ng aming Panginoong Diyos. Purihin ka, Panginoon po naming Diyos, at salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sa pangalan ni Jesus. Amen.